Hello mga boss, ngayong araw na ito, magko-convert tayo ng CDI nitong YTX, Yamaha YTX. Convert natin siya sa 4-pin CDI. So, ang gagamitin natin ay Liuwa. So, mas trusted ko kasi ito. Ito kasi, sira ang CDI niya. Ewan ko, pero dito sa top box niya, marami na siyang naging CDI. So, ayan hindi ko gawa yan. So, sila yung sila yung nagpalit niyan. So, nang dinala dito sa akin, palyado. Maganda ang minor, pero kapag sinilinyador, pinihit mo ng konti yung silinyador, pumuputok-putok siya. So, parang may gasolina, yung parang may tubig ang gasolina. So, ganun ang andar niya. So, ngayon, i-convert natin siya sa 4-pin CDI. So, tatastasin natin ito mga boss. Itong itong harness. Konti pa. So, eto, 5 ang pinang sakit ko mga paps. So, etong green, hindi natin ito gagamitin. Ayan, hindi na siya gagamitin. Gagamitin ay 4 na lang. So, eto para sa ground. Eto para sa 12 volt accessory wire. Then, eto para sa pulser. At ito para sa ignition coil. So, tap natin mga paps. So, ito babalatan din natin dahil magtatap tayo dito. So, itong orange wire na ito mga paps, papunta siya sa ignition coil. Siya yung supply ng ignition coil. So, dito tayo magkakabit. So, pag nag-convert ng 4-pin CDI, madali lang naman. Kahit sa anong motor, pareho lang ang connection ng sinabi ko. Ang importante, alam nyo yung yung stock niyang socket. Pero hindi lahat ng motor plug and play ang 4-pin CDI. Merong mga motor na pag nagkabit ka ng 4-pin CDI ay kailangan mong mag-adjust ng timing. So, itong YTX, tinest ko kanina, dahil meron akong socket na pang test talaga. So, nire-recta ko siya sa battery, sa ignition coil, sa pulser. So, tinesting ko kanina, okay yung andar niya. Kaya ngayon, i-wiring na natin siya dito sa socket ng stock CDI niya. I-tape natin. So, ang para sa ignition coil niya mga paps ay etong kung nakatalikod sa inyo kung nakarap sa inyo itong sinusuksukan ng lock, etong nasa kanan na taas siya ang papunta sa ignition coil.
So actually mga paps, ang color coding nitong Yamaha YTX ay hindi ko naman sa ulado. Nag-testing pa ako kanina gamit ang multi-tester. So trinace ko kung para saan yung mga wire nito. So hindi ko na sa inyo pinakita para hindi maging masyadong mahaba. So eto brown, ano ito, pag Yamaha at saka Kawasaki, yan ang accessory wire, kulay brown. So ito medyo mapusyaw siyang pagka brown. So duda pa ako kanina, tinest ko pa ng multi-tester. So ganyan ako kahit ano, alam ko basta hindi yung mga motor na palagi kong ginagawa ay nagte-tester pa rin ako para sure. Mas mabuti ng ano, sigurado. Kahit alam niyo na, mas mabuti ng double check para sure. So ito medyo lumalaban yung wire na nakakabit dito sa socket. Then ito para sa ground. So ang ground nito mga paps ay black. So yun ang ground ng Yamaha, black. So kung mapapansin nyo, hindi ko pinutol yung stock na socket kasi if in case na gusto ng may-ari na ibalik ito sa dati, pwede niyang maibalik sa dati. So tatanggalin niya lang yung CDI na nakakabit dito, then salpak siya ng stock na CDI. Or pwede naman ano, dalawang CDI. Huwag niya natanggalin yung CDI na nakakabit dito. Kasi hindi ko pinutol mga paps kasi hindi naman ako nagpaalam sa may-ari na gagawin ko to. Kinonvert ko na kasi wala akong pamalit na pyesa. At saka kung makita nyo, naka-tatlong CDI na siya. So malamang mga replacement yon, wala siyang mabiling original dito. So kung replacement lang din naman, mas tiwala na ako dito sa Liwa. Sasabihin ko rin naman sa may-ari kapag ano, pumunta na siya dito na kinonvert ko ito. So kung ayaw niya na kinonvert, edi ibalik natin yung palyado niyang CDI. So ang mahalaga, i-declare natin sa kanya ang mga ginawa natin dito. So hindi tayo magsisinungaling mga paps na ano. So kapag nag-ayos tayo ng motor, dapat ano, transparent tayo sa customer. Kung ano ang ginawa, edi sabihin. So next is pulser mga paps. So ang pulser ay itong, itapat nyo sa inyo itong lagayan ng lock. Yung kaliwa na nasa taas, siyang papunta sa pulser.
So, ang pulser ng Yamaha ay etong ano, puti. So, trinace ko na yan kanina. Siya yung papunta sa pulser. Yan. Sabit natin dyan. Kasi kung i-video ko na habang nagtitrace pa ako, baka antukin kayo mga paps. Hahaba masyado ang video. So, trinace ko muna bago tayo nag-vlog. Para ano, yung ibibigay ko na lang sa inyo yung importanteng ano, dapat yung panood. So, napakahalaga na meron kang multi-tester or kahit test light man lang sa pag-wiring. Kasi kapag katulad nito na gaya ko, hindi ko araw-araw gumagawa ng YTX. So, hindi ko kabisado ang color coding niya. So, ang saulado ko lang yata ang ano, yung mga ano, Honda, syempre, karamihan ng motor, kahit mga China, pareho sa Honda ang color code. Tapos Kawasaki, yung mga ano, madalas ko makita ang motor, kagaya ng Fury, Barako, ganyan, mga kahit hindi na ako gumamit ng ano, multi-tester kasi alam ko na yung mga connection niya. So, ang malaga kahit di mo saulado ay may paraan ka para malaman kung ano. So, ito ibabalik natin mga paps. So, muna kayo mag-skip kasi hindi pa tayo tapos. Hindi pa ito aandar ng ganito lang. May kailangan pa tayong gawin. Konting ano lang. So, kung nagmamadali kayo, i-forward nyo na lang ang video. Pero, huwag nyo na i-forward. Kasi madali lang naman. Magte-tape lang naman tayo nito. Para di naman siya pangit tingnan. Ganito, ibabalik din natin. So, 4 na wire lang dito. Madali lang matapos yung pag-wiring niya. Tsaka, meron tayong isang wire na gagalawin. Kaya, sabi ko sa inyo, huwag muna mag-skip kasi hindi pa tapos. So, i-tape natin to. Baka magalit sa atin yung may-ari kapag di natin ito binalik sa dati. Sinarado parot. So ayan, tapos na mga paps. So ito, ayusin lang natin ng konti. So tape ko din to para medyo okay naman. Kahit ito lang napad na. So okay na yan mga paps. So pwede na natin dyan i-connect yung silay. Pero mamaya na, dito muna tayo. Hindi kita sa ibang. So, etong ano mga paps, so, sabi ko yung wire na hindi pa, etong pulang wire na ito,
dudugtungan natin siya ng papunta sa ground para magkaroon ng ground yung pulsar natin. So i-check natin siya. Wala ako ng panungkit. So tatanggalin natin itong asawa niya. Tapos papalitan natin siya ng papunta sa ground. Kasi ang Yamaha madalas float ang ground niya sa stator. So malamang hindi ito andar kapag di natin nilagyan ng ground. Float. So dapat sana black ang ilalagay ko dito kasi naubusan ako ng wire. So kapag nag-wire kasi ako mga paps, pag sa ground black talaga ang nilalagay ko. Kaso naubusan ako. So ito itatap natin to. Pwede naman dito sa body ground, kaso malapit lang naman yung battery, sa battery na lang. So siguro i-splice ko na ito sa wiring ng negative niya doon sa battery, kasi if in case may kalikutin sa wiring yung may-ari, pula kasi ito, baka malito siya sa pagbalik, mailagay niya sa positive. Kasi kadalasan pag pula, positive. So ang gagawin ko mga paps, i-splicing ko na siya doon para wala nang tanggalan. Then ito yung tinanggal natin, ito-tape na lang natin yung dyan. I-tape na natin para wag makalimutan. Yung tinanggal, i-tape. Then ito ang ipapalit natin. Ayan. Then papunta natin sa kabila. Sa may battery. So ilus na lang natin dito mga paps. Dito natin sa kabila padaanin. Ayan. Then so eto mga paps, tanggalin muna natin. So hindi ko siya iipit sa battery mga paps, kasi baka kapag nagtanggal yung may-ari, dahil pula yung wire ko, baka ilagay niya sa positive. So hindi pwede, dapat sa negative siya. So dito tayo maglalagay.
So, pasiguro ko na lang itong mga paps na hindi niya matatanggal at hindi siya magkakamali na itap ito sa positive. Tapos tape natin ulit. So ayan, safe na yan dyan mga paps. Yan, balik natin yung tornilyo. So yan mga paps, okay na siya. Try natin, panda rin. So, check ko naka-on ang gas. Naka-on ang gas. So dati kapag in-accelerate nyo siya mga paps, ay pumuputok-putok. So ayaw matuloy. So eto. So hindi ko na i-rad masyado mga paps kasi baka matakot yung anak ko. Okay na siya.